Ito po yung itsura ng similya ng freshwater ayungin. Bale, fingerlings pa lang po yan. Fingerlings ng ayungin. Yan. Bale, ito ang napakagandang paramihin po natin dahil dito sa Pilipinas native natin na isda to, at ang nangyayari, unti-unti nang nauubos po yung breed nila, yung species na yan, freshwater ayungin. Kaya napakaganda silang paramihin dahil ito ay nabubuhay sa tubig tabang at napakasarap po ito ulamin. Fingerlings pa lang sila. Bali, ako po ay buy and selling at nagbe-breed din. Meron tayong iba't ibang klaseng mga isda. So meron tayo ditong ulang. Ayan. Ulang po natin na naka-reserve na. Kinokondisyon ko lang dyan para bago i-deliver, walang patay. Hindi nakakahiya sa buyer. Kasi nakakahiya ka sa buyer kapag i-deliver mo may mga patay-patay. Kaya mas maganda, piliin mabuti yung mga malalakas, yun ang i-deliver po natin. Bali, magkahiwalay yan. Meron pa dito. Ito, lalagyan ko pa yan. Kaso hito ang ilalagay ko dyan. Dahil marami tayong hito din. Similya. Dinrain ko para makuha ko sila. Ayan, mga ganyang sukat, 1 inch. Ayan. Bali, marami sila dito, guys. Ayun, no? Marami sila yan. Ayan, no? Bali, tayo, guys, ay buy and selling. Bumibili tayo ng isda at nagbebenta din po tayo. At yon, nagbe-breed din tayo. Ayan, meron pa tayo dito mga ulang na kinukondisyon natin dahil ito ay mga gagawin kong breeder. Ayan. Gagawin nating breeder yan. Bale, hindi pa sila matured. Pag nag-matured sila, gagawin na natin silang mga breeder. Ayan. Ito yung mga female. Iniwalay ko na agad yung mga female dahil hindi ako magbibenta ng female dahil gusto ko silang paramihin. Itong ulang na ito po ay native ulang na kung saan ito po ay napakagandang i-culture dahil madali lang silang paramihin. Dalawang klase kasi yung kino-culture dito sa bansa natin. Yung isa yung blue na ulang. Ito naman black ulang to. Ano ba yung pinagkaiba nila sa kulay blue na ulang? Yung kulay blue na ulang po kasi, kapag i-breed mo yon para makapagpapisa ka ng mga itlog, mabuhay mo yung itlog, magkaroon ka ng mga larvae ng ulang, kailangan magtitimpla ka sa tubig ng alat. Kukopyahin mo po yung brackish environment. Bali, gagawa ka ng artificial brackish water. Yun po yung titimplahan mo yung tubig tabang ng alat. Babalansehin mo lang. Pero mas maganda, mapag-aralan mo mabuti. Ayan. Pero itong mga black na ulang, madali lang sila i-breed kasi hindi mo na kailangan magtimpla po ng asin sa tubig. Itong mga black na ulang, sa pure tabang, dumadami sila. Opo, kahit sa tabang, kaya mapaparami mo sila sa tabang, sa fresh water. Yan, meron pa dito. Ayan. Ito, puro ulang din laman yan. Ayan, o. Pero maliliit pa. Ayan, meron pa dun sa likod nyan. Ayan. Pag-usapan ulit natin yung ulang. Yung ulang, napakagandang paramihin yan sa tabang, itong native natin na kulay black. Kasi hindi ka na maghahalo ng asin sa tubig kapag i-breed mo sila. Purong tabang. Ibig sabihin, napakadali lang i-breed. Hindi ka na magtitimpla ng asin sa tubig tabang. Hindi kagaya ng kulay blue. Kasi yung kulay blue, para maparami mo siya, kailangan magkokopya ka ng brackish environment. Pansinin natin yung sa mga
sa mga wild, 'di ba? Makikita natin yung mga ulang, nakakatakas din sila minsan. Kasi itong ulang, naglalakad talaga yan. Sa mga wild naman, yung ginagawa nila, sa mga wild, pag nagbe-breed sila yung mga kulay blue, para mapisa nila yung itlog nila, pupunta sila sa mga brackish environment. Yung mga ulang sa ilog, pupunta sila sa mga nagsalubong na dagat at ilog para doon nila buhayin yung fingerlings nila or yung fry nila. Pero pag lumaki sila, tabang na sila. Ulitin ko lang ha, itong black ulang tsaka yung blue, same lang silang inaalagaan sa tubig tabang. Ang pinagkaiba lang nila, itong black, nabibreed siya sa tubig tabang. Yung blue, sa sa brackish environment. Ito naman, si Pio, yan, nababaliw siya dito sa prag-prag niya. Dahil yung aso ko na yan, napaka-curious yan talaga sa mga gantong hayop. Kagaya ng mga palakang bukid, ayan. Iniiyakan niya pa yan. O, diba? Ano po yan, Kuya Pio? Oh, lab-lab mo po yan, diba po? Yan, nilagyan ko siya ng ganyan. Nilagyan namin ng dito kasi nasugat po siya. Dahil ito ay nakikipag-away sa mga aso din. Yan. O, diba? Siya yung maingay. Yan. So, yun, nagbe-breed tayo. Dahil kulang din yung mga nabibreed natin, bumibili din tayo. Ang ginagamit kong patubig, ito, deep well. So, dito, meron pa ako dito, guys. Ayan. Dito halo-halo na yun nandyan. May mga ayungin din. Ayan. So yun, meron pa doon sa dulo. Halo-halo na yun nandito. May Oscar. May kung ano-anong isda. Pinaghalo-halo na dyan. So balik tayo dito, guys. Mga ayungin. Wow! Ang sarap naman yan! So yun, guys. Ang lasa po ng ulang, medyo lasa siya ng alimango. Kung nakatikim na kayo ng ulang, napakasarap, guys. Medyo lasang alimango, para kang kumain ng alimasag. Pero yan po ay prawn, yan po ay hipon, ulang, freshwater ulang. Ayan, napakasarap po niyan, grabe. Itong harap namin, school na yan, elementary school. Yan, yung harap na yan. Bale, harap lang kami mismo ng elementary school. Yan. Malalaki. Take 5 ang silent, sir. 1 inch. May 1 inch tapos may sobra 1 inch. Mix size, mga 2.
Ayaw, yung ulang. Okay. Ako, meron. Palaka, hindi ba kakainin ng palaka yan? Marami pa ng tubig eh. Ha? Hindi naman po. Dumi na naman, kalilinis lang yan. Tingnan ko nga. Sige nga. Pagbuhos pa lang dyan, makikita na Opo, natin. dahan-dahan ko siyang ibuhos. Kung hindi makalubog yan, makalutang lang sila, palaka. Ito sir, ako tingnan mo sir. Sige nga. Kaliliit pa naman pala. Ito. Akala ko baga eh. Ayaw nila ano eh. Yung babaw. Ayun. Kaya ganun pala kaliliit. Wala kayong patay dyan. Wala naman po. Matitibay po yan. Sige nga. Wala kasi hindi nalagyan ng oxygen eh. Kaya ito kasing mga gantong sukat, nakakabutas sila ng plastic. Ah, Opo, kaya dapat may ano sa balde sila. ayun. Buhay lahat ano? Opo, buhay po lahat. Okay. Baalog nga ako sir nung kumpol para lang makita kung may namatay. Wala. Wala naman pong patay no. Wala. Sige. Buhay po lahat. Sige, wala tayong makita. Lulutang naman yan pag kami patay. Opo. Pag may namatay, lulutang naman yan. May papakainin na ako bukas ha. Oo, makalang din yun. Wala sana. Wala naman na. Naglango yan na yan. Bilang tuloy. Kaya nga. Naglango yan na yan. Malalim yata ito no? Malalim na yan. Oo. Malalim na ganyan pa ganyan na. Pagka panay nga ulan, umaapaw yan. Ha? Diyan, meron din. Ay, diyan, pwede hito. Yan, may hito raw yata yan. Ah, nakita mo, lalaki. Meron ba? Ayun, Oh, ang dami yung tubig. Ganito. Kasi nga, nilalamok. Diyan sa lugar na yan. Kaya sabi ko kay Alvin. Kaya sabi ko kay Alvin, lagyan ka ako ng hito para kainin niya yung mga lamok. Nilalamok kasi yun. Oo. Yung sarang ko, gagawa ko naman ako. Dito tayo yung touring ng Kaya na, may karga pang yun. Baba. Kung wire yata na yun. Live ba tong wire na to? Live wire? May kuryente? Na-play na. So yun guys, inaantay namin yung tropa dahil pumisita kami dito sa ano niya, backyard pond. Marami siya ditong ornamental fish tsaka iba't ibang klase mga isda. So yun, tignan natin guys. Crayfish. Lalaki pa yan pero hindi siya kagaya nung ano yung red claw ARC. Parang sa tingin ko 6 inches yata yung, hindi ko lang sure yung maximum na nilalaki nila, pero maganda to sa ornamental. So dito kami sa ano, sa backyard pond ng tropa. Pinuntahan namin. Yan, dami niyang ano, dami niyang crayfish. Pag gusto niyo pumasyal dito guys, dito lang to sa San Jose, Castillejos, Zambales, Barangay San Jose. Hanapin niyo lang si Norhel. Ayun, laki crayfish siya. Ayun, crayfish guys. So, nandun tatago. Similya ng crayfish. Diyan mga kalag.